Sa mayabong na kalikasan ng Pilipinas, may nakatagong alas sa industriya ng panggagamot na unti-unting kinikilala sa buong mundo, ang ating alternatibong gamot at therapies. Dito, back to basics ang ginagawang lunas sa sakit, lahat galing sa kalikasan. Ang basis ng traditional medicine is the harmony ng environment, harmony ng kapaligiran. Kung magandang harmonious yung kapaligiran natin, karamihan ay mapreprevent natin yung mga magkakasakit. Ayon sa Director General ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare na si Dr. Juvencio Ordoña, isa sa ating mga pambato ang naturopathic medicine o naturopathy. Naturopathy, gumagamit ng natural products lang, natural na gamot na nanggagaling sa kapaligiran. Hindi sila gumagamit ng mga chemical. Ang naturopathy ay isang natural, non-invasive medicine kung saan pinaniniwalaang ang katawan ng tao ay may likas na healing ability. Galing ito sa salitang Grego at Latin na nangangahulugang nature disease. Isa sa nagsusulong nito sa bansa, si Dr. Edinelda Calvario o si Dr. E. Ang naturopathy kasi is an umbrella, and under this umbrella, nandyan yung acupuncture, acupressure, yung mga hilot ng Pinoy, di ba? Hindi ito gumagamit ng invasive procedure, walang synthetic component ang mga ginagamit na gamot sa naturopathy. Sa kanyang hardin pa lang, makikita na ang kakaibang lunas na hatid ng kalikasan. Etong oregano, kapag may halak ang bata, di ba? Kapag hindi makalabas ang plema, ito ay dinidikdik, kinakatas at pinaiinom isang kutsara para lalabas ang phlegm. Itong serpentina, ito ay magandang antibiotic. Kahit mga cancer condition, nalulunasan ito. At sa diabetes, maganda din ito. Etong aloe vera, maganda sa ulcer. Ulcer at saka ginagamit sa cosmetic products, pampakinis ng balat. Itong dahon ng bayabas, pantanggal ng stomach acidity at saka gastritis. Yan. Pag naubos ang dahon ng bayabas, ito mga bubot. Pwede rin, mapakla lang. Gagamit kayo ng asin. Pero ultimo, pagtulog at pagkain natin, bahagi na pala ng naturopathy. Naturopathy ng matatawag kung ikaw ay hindi nagpapalipas ng gutom, if you will eat on time. Kapag hindi naman daw maiwasan ang pagpupuyat, nirirekomenda ni Dr. E na kumonsumo ng black rice dahil mataas daw ito sa iron. Ang nadideplete kapag lagi kayong puyat ay ang hemoglobin count, no? At yung tawa-tawa na binanggit natin kanina, pag yun ang ininom nyo, yun ang ginawa nyong tubig, o di natutulungan na ang system ninyo dahil nakukulangan kayo sa tulog at pahinga. Hindi pa kayo naka 3 times a day na? Pero mabilis na yun for 1 month. Pagdating naman sa gamutan, imbis na laboratory tests, sinusuri ni Dr. E ang kanyang mga pasyente sa pamamagitan ng pressure points or reflex points check-up. Ang muscles ng puso, maganda yung shape ng dila niya. Pagka malaki ang puso niya, mataba yung dila. No? Ang pamilya ng Iranian national na si Syed Abolkasem Mahmoud Shobiri at asawang Pinay na si Corazon, halos 2 taon nang nagtitiwala sa naturopathy. For me, Western medicine is maybe cure one part of your body, one organ, but will damage the other organ. That's why I decide to use the herbal. Natural way siya talaga na makikita mo kagad yung effect do sa katawan mo. Para mas malinis. Sa Pilipinas lang daw nila naranasan ang bisa ng herbal medicines. Parang hindi kami exposed sa mga herbals sa ibang country. Kaya siguro napili din namin dito. Herbal tablets ang nireseta sa mag-asawa.
At ito rin daw ang nagpagaling sa prostate enlargement, kidney stone at fatty liver ni Mahmoud. Samantalang hepatitis B, fatty liver at hypothyroidism naman ang binigyang lunas nito kay Cora. Hindi nakakatakot kasi alam mo 100%, alam mo yung content ng iniinom mo at saka pinag-aralan mo kung ano yung laman ng bawat tableta na iniinom mo. Tatlumpung tabletas ang iniinom nila kada araw. Tig-10 sa umaga, tanghali at gabi. Maging ang siringgoma sa paligid ng mga mata ni Mahmoud, naglaho na rin. The healing oil, they call healing oil. When until 3 days lang, when I rub my eyes, they remove oil. Sa huli, ang paggaling ang pangunahin nilang ebidensyang epektibo ang mga alternatibo. Mula simpleng ubo at sipon hanggang sa mga malalang sakit gaya ng kanser, kaya raw solusyonan ng naturopathy. Bagay na unti-unti na rin nagiging dahilan ng paglipad dito ng mga dayuhan. Yung mga dayuhan naman na pumupunta dito sa atin para magpagamot, yun yung mga nag-research na rin ng iba't ibang paraan ng natural na gamutan, saan mura. Sa Pilipinas, mas mura. Klima pa lang daw sa atin, mainam na sa kalusugan. Dito sa atin, lalo na ang may edad na mga turista, mas gusto nila dito sa Pilipinas dahil very tropical ang climate natin. Maraming mga Pilipino na nag-asawa ng dayuhan na pinipiling manirahan dito dahil sa klima pa lang natin, therapeutic na maituturing. Isa pa raw sa dinadayo nila ang signature hilot ng mga Pinoy na di lang daw isang simpleng masahe bagkus nakapagpapagaling pa. Minamassage ni Connie yung shoulder points mo. Ito yung cholesterol points. Pagka masakit dito sa cholesterol point, tumitigas yan. Sa tingin ko, kaya natin na makipag-compete sa ibang bansa sa larangan ng natural medicine. Itong hilot natin. Kasi subok na yan ng mga lolo't lola natin, di ba? Kaya sa huli, maraming Pinoy at dayuhan sa natural pa rin kumakapit. Number 1, napakamahal na ng gamutan sa mga ospital. Pangalawa, sa Western medicine, maraming invasive procedures na kinatatakutan naman ng mga pasyente. Pagtitiyak nila, ang back-to-basics approach na ito ay ligtas, abot-kaya at epektibo. Importante ang natural medicine kasi wala ka ng gastos. Diba? Maaring nasa paligid lamang natin, di walang side effect, walang gastos, mas mabilis na naaaksyonan ang problemang pangkalusugan. Sa totoo lang, mayaman tayo sa lahat ng elemento para maging masigla at mayabong ang medical tourism sa bansa. Mula sa ating mga ospital na kaya nang makipagsabayan sa buong mundo sa kanilang high-tech na kagamitan at mga well-trained health professionals, maging sa di-hamak na mas murang serbisyo sa larangan ng cosmetic surgery, samahan pa ng maalagang kamay ng mga Pinoy at galing natin sa Ingles hanggang sa mabisa nating mga alternatibong medisina at therapy. Kung tutusin, kaya naman talaga nating manguna. Ang kailangan na lang, mas pinaigting na programang ipagsisigawan sa buong mundo na health and wellness tourism. It's more fun in the Philippines. Ako po si Robbie Alampay. Magandang gabi po. Kapag summer, dinarayo ng mga Pinoy ang swimming pool o dagat.
Ang tala na nalulunod taon-taon, umaabot sa 3,000. Sa pagpasok ng tag-ulan, tubig na mismo ang pumupunta sa mga tao. Sa mga nakaraang bagyong sumalanta sa bansa, libo-libo ang namatay at nawala. Malaking porsyento sa kanila ang pinaniniwala ang nalunod sa baha. Sa 20 bagyo na tinatayang papasok sa bansa ngayong taon. Kaya ba ng Pinoy na lumangoy para sa kanyang kaligtasan? Langoy para sa bayang pinagyaman ng karunungan. Ika-19 ng Hulyo dito sa TV5.